lost souls for Christ, to express divine love to all believers, and to develop Christ-like attitude and leadership.
Dito, ang sarap pakinggan. Lalo dito sa may harapan, baka may mga nakatayo pa dyan. Dito, ang sarap mo po para mapakinggan nyo talaga kung ano yung gusto sabihin sa inyo ni Lord. Good morning po! Yan, sakto. Gising na pala lahat. No? Good morning. Ay, si Kuya, parang nakita ko ulit. No? Yan. Before tayo mag-start, allow me to read this text from the Bible. Psalm 100 verse 4. Sabi doon sa Psalm 100 verse 4, pumasok kayo sa kanyang presensya na may pasasalamat at lumapit ng may papuri. No? At before we start this program, I want you to open your heart and eyes and whatever parts of your body, gamitin natin to para purihin ang Diyos. No? So, ito yung pinakamagandang araw para purihin ang Diyos. Amen? Sige po, lahat po tayo tumayo at lahat tayo manalangin. Dear Lord, thank you once again, Lord God, sa ibinigay niyo sa aming umaga. Maraming salamat po sa mga pagkakataon na nakatanggap kami ng mga pagpapala mula sa inyo pero hindi namin naipagpanalangin. Maraming salamat po sa pag-iingat nyo sa kalipas sa buwan. Maraming salamat po sa lahat ng mga bagay na ginawa nyo sa amin, sa mga katugunan ng aming mga panalangin. Lord, lumalapit kami sa inyo, hindi dahil perfect kami. Lumalapit kami sa inyo dahil marami sa amin posibleng may mga dinadaan ng mga problema, mga iniisip. Kaya Lord, before kami magpuri sa inyo, we cast it out, Lord God, sa inyo. Ibinibigay namin sa inyo lahat ng mga burden, mga bigat, mga frustration, mga disappointment sa puso namin. Ibinibigay namin ito sa inyo. Samahan niyo kami, Lord. Dalahin po namin, Lord, as we give it to you, Lord, hayaan niyo, Lord, na magkaroon kami ng peace kasi alam namin kumikilos na kayo sa lahat ng mga binigay namin sa inyong burden. And Lord, dalangin po namin, Lord, na kayo po ang siyang kumilos, Lord God, sa mga bagay na nagagawa namin mali. Patawarin niyo po kami. Sa mga iniisip namin sa kapwa namin na masama. Sa mga nababanggit namin, Lord God, na hindi kaaya-aya. Lord, sa mga kasalanan na nagawa namin for the past few days, Lord God, na hindi namin nahingi sa inyo ng pagpapatawad. Lord, patawarin niyo po kami. And dalangin po namin, Lord God, as we cast all of it, Lord God, sa inyo, sa inyong pangalan. Lord, bigyan niyo kami ng freedom para purihin kayo ng pinaka-best. Gamitin niyo bawat parte ng katawan namin, mula ulo, kamay, bibig, mata, even pandinig, Lord. Gamitin niyo po ang bawat parte ng aming katawan, Lord, para mapapurihan kayo. And Lord, hayaan niyo, Lord, na mag-ingay ang buong church na to. Ibaba niyo po yung Holy Spirit, Lord, at samahan kami para purihin kayo. Lord, turuan niyo rin po yung mga puso namin, Lord God, na maging open. Turuan niyo po maging humble kung ano yung mga bagay na gusto ituro sa amin. Lord, i-prepare niyo po kami. And Lord, sa pagpasok namin sa church na to, hayaan niyo, Lord God, yung pagpapala, mag-umapaw, Lord. Nang sa ganun, paglabas namin, maraming makakita, maraming makarinig, maraming makaramdam na kami ay anak ng Diyos. Muli, Lord, ihanda niyo po yung mga puso namin, yung mga katawan namin, at lahat ng bagay namin pwedeng gamitin para purihin kayo. At kayo niyo pa, Lord, sa mga bagay, Lord, yan ang pinagpapanalangin, Lord, namin, Lord. Kayo po siyang kumilos, Lord, yan. Bigyan niyo kami ng kapayapaan at kagalakan kasi alam namin kumikilos na kayo. Alam namin gumagawa kayo sa lahat ng mga bagay ng mga pinagpapanalangin namin. Muli, Lord, inaalay namin ang buong oras sa ito. Walang iba kundi para sa pangalan niyo lang, para purihin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. At tunay na nandito tayo para magpuri sa Panginoon. I-declare kanyang kabutihan sa bawat isa. Kaya ngayon ay magkaisa tayo sa ating mga puso't isipan na talagang purihin at dakilain natin siya dahil siya'y napakabuti. Naalala ko lang yung aking anak, isang bata pa, na kapag may binigay ako sa kanya, thank you, Mama. Ang daming thank you. May kiss pat, may hug. And ang saya-saya niya bilang bata. Tayo kaya sa Panginoon, kung anong ginawa niya sa atin, gaano tayo nagte-thank you sa Kanya, gaano tayo nagpapasalamat, at dapat nandoon yung talagang buong
pagpapasalamat at sasabihin natin, napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos. Ngayon, i-declare natin sa ating puso at isipan, sabihin natin sa Diyos, ang Diyos natin mabuti, with conviction, at talagang may ngiti sa labi. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ang Diyos natin mabuti, Diyos natin mabuti, amen. Ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago kailanman. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Hallelujah sa iyo, Panginoon. Hallelujah, 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 napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Amen! Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng ilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Nais ko magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng ilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng ilikha. Napakabuti nga, napakabuti nga, napakabuti nga ng ating Diyos. Palakpakan natin ang ating napakabuting Diyos na hindi nagbabago kailanman, hindi nagkukulang sa bawat pangangailangan natin. Hindi pa nga tayo nagsasalita, alam niya na kung anong laman ng puso natin. Talagang siya ay tapat kailanman. Salamat, Panginoon, dahil walang hanggan ang inyong pagmamahal sa amin. Salamat dahil kahit sa anumang sitwasyon ng buhay namin, hindi kayo nagbabago sa pagmamahal sa amin. At ngayon naririto kami, nais naming purihin ka, sambahin ang pangalan mo, at ideklara na kayo ang aming Diyos na buhay. Walang hanggan
katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Tataas ang buhay ko'y laging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong
Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Amen and amen. Makakaupo na po tayo. Amen. Hello. Yan. Amen. Yan. Tunay nga na ang music daw yung pinaka-safest place where you can express your emotion kay God, di ba? Pwede kang umiyak, pwede kang magpuri, pwede kang gawin mo lahat, no? Anyway, before tayo mag-move on, before pala tayo pumunta dun sa kamayan, alam ko naman, excited kayong kamayan yung mga katabi nyo. Tama ba? May bago ba sa katabi nyo? Tingnan nyo sa may kanan, kaliwa, may bago ba yan? Ay, bago. Bagong makeup, bagong reband, no? Pero yung pa rin yung mukha, no? Pero, meron na ako tatawagin pangalan. Ito po yung mga, returnee lang naman. Dati na to sa church, pero baka nanibago sila sa bagong church natin. Okay lang po ba pag tinawag kayo mga pangalan nila, okay lang tayo para makilala natin ulit, no? Ito po, yung mga, dati na po itong umati ng church, Nerlita ba to? Nerilita Nares family. And Paulo. Yan. Hello po, welcome back. Kayo po yun, ma'am, no? Yan po yung nasa likod. Welcome back po, no? Nagustuhan niyo po ba yung bago nating church? Yan. And also, yung Mia family. Si mga Mia family po. Ito po, dati pa na po itong mga panahon pa nila, Pastor Ernie. Yan, welcome back po. Nakikita ko na kayo dati pa, no? Nanibago po ba kayo sa church namin? Yan. Meron pa pong elevator dyan pailalim. Joke lang. Wala po. No? Anyway, yun lang po. May mga bago po ba? Wala na? Yan. Alam ko naman, excited na kayo. Siguro, ito yung time na rin natin para kamustahin yung bawat isa. No? Baka time nyo na rin para i-bless yung bawat isa. Baka may mga problema silang pinagdadaan. Baka ikaw lang pala yung solution nila. Sige po, lahat po tayo tumayo at kamayan natin yung bawat isa. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Di nag-iinggitan at walang tabuhan, di nagmamahalan. Kaya sarap magpuri, kaya sarap bumawi sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayong magkakapatid upang magkasama-sama. Tinipon niya tayo magkakapatid upang magkasama-sama. Tinipon niya tayo magkakapatid upang magkasama-sama. Yan. Laki na ng church, no? Parang hirap. Imposible lang, parang feeling ko imposible lang makamayan na lahat ng tao sa ilang minutong pagkakamaya, no? Anyway, pwede nyo po i-extend yung kamayan nyo after ng service. Alam ko iba, mga gusto nyo pang kamayan, kaso medyo malayo. Yan. Before tayo pumunta sa pinaka-exciting na part, yan. Yan. Meron po sa ating alam ko excited kayo makinig ng Word of God. Pero before tayo makinig sa Word of God, meron pong mga inihanda ang ating mga choir para helehin tayo ngayon, at purihan ng Diyos. Excited ba kayo? Yan. Yan. Piliin nyo na kung sino yung bias nyo ngayong umaga. May mga bias. Alam nyo ba yung bias? Sa mga bini, no? Baka mali pala yung audience ko. Tama pala ang audience natin. Yan. Sige, okay na ba? Okay na, hindi pa. Ako medyo matagal ko na silang narinig na hindi pa narinig kumanta ng special number. Pero lagi silang kumakanta every first of the month. Pero ito, pakinggan natin, meron silang hinandang kanta para sa Diyos. Okay na?
Palakpakan po natin ang ating choir. Sweet
Galing, no? Pag pumikit kayo, parang feeling nyo, pupunta na kayo ng langit eh. Joke lang. Di ba, parang peaceful. Ang sarap pakinggan, di ba? Parang, anyway, kung gusto nyo pa mapakinggan yan, siguraduhin nyo umattend ng first Sunday kasi kinakanta lagi. Sila yung kumakanta ng The Lord. Yun lang. Intro lang tayo. Yan. Alam ko, excited na kayo sa ating salita ng Diyos kasi ako rin excited din ako kasi alam natin yung mga character. By the way, alam niyo naman yung team natin ngayon, Honoring Remarkable Woman of the Bible. And definitely, sa Bible, ang dami pa tayong makikilala mga babae na sobrang inspiring, no, na ginamit ng Diyos. At itong mga babaeng to, hindi naman sila perfect. Marami mga karakter sa Bible na hindi perfect. Marami rin sila pinagdadaanan. Pero kung paano sila ginamit ng Diyos. Kagaya ni Deborah, ni Rahab, ni Priscilla. Naalala niyo ba yon yung mga weekly? At ngayon, may bagong ipapakilala sa atin ang ating tagapagsalita na remarkable woman sa Bible. At sobrang galing ng tagapagsalita natin kasi feeling ko siya yung pinakabata. Ay, may mas bata na sa kanya ngayon. May mas bata na sa kanya. Pero dati siya yung pinakabatang pastor ng Cogeo Christian Church. Hindi ko na pa papatagalin. Tawagin ko si Pastor JP Hala. Hello. Ayan. Thank you po Kuya Jeff. Ayan, so ako pa rin po yata yung pinakabata. Ayan, kasi pagkakaalam ko po magka-age po si Pastor Maki saka si Pastor Agra. Ayan. Pero regardless po, ayan, so sana po pakinggan nyo ako. Ayan, so sige po, good morning po sa bawat isa. Ayan, so tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo na po yata or ng pag-aaral po natin sa tema po natin na remarkable women ng mga Bible sa Biblia po. Ayan. So sino pong napag-aralan natin ng first Sunday? Ayan, sa mga nandito po. Nalimot na po natin. Ayan. Ayan. So wala po kasi ako dito ng mga previous Sunday, so hindi ko rin po alam. Ayan. So pero yun po, marami po tayo mga natutunan na mga characters sa Bible. Ayan. Pero sa umaga pong to, isang panibagong character po uli yung ating pag-aaralan. Ayan. So hindi ko po alam kung papasok siya sa women kasi kadalasan po pag sinabi nating women, medyo may maturity na ganyan kasi po yung character na pag-aaralan po natin sa umaga pong to, bagamat babae po siya po ay isang bata. Ayan, so nasa late childhood po siya. Ayan, so sige po, bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Ayan, sige po, let us pray. Ayan, Panginoon, maraming salamat sa umagang ito na minsan pa kami ay may pagkakataong lumalim, lumago at mamunga sa aming pananampalataya sa tulong ng iyong salita. Lord, samahan mo kami sa umagang ito, Panginoon. Buksan mo po yung aming mga puso at isipan nang sa gayon kayo po ay malayang makapangusap sa amin sa umagang ito, Panginoon. Lord, aming dalangin, yung inyong salita ay hatiin nyo ng ilang libong beses nang ito po ay mangusap sa amin ng napaka-personal. Dahil Lord, yung inyong salita ay buhay, ito ay kayang kumilos, Panginoon, sa aming mga puso. Kaya po Lord, sa umagang ito, inaanyayahan ka namin sa tulong ng iyong Santong Espiritu, Panginoon. Lord, tulungan mo kaming maunawaan lahat ng aral na nais mong ipabatid sa amin sa umagang ito, Panginoon. Ito po aming samot dalangin sa pangalan lamang ni Jesus. Amen. Ayan. So sige po, sa ating pong pagpapatuloy, ayan, so kagaya po ng nabanggit ko po, ayan, so bata po yung ating pag-aaralan. Ayan. So na-share ko na po ito sa ilang po mga daughter churches at nahapyawan na po namin sa prayer meeting po sa Santa Cruz. Ayan. So, nagamit ko po itong illustration na to na for sure po pagka Sunday, makikita po natin yung ilang mga bata, takbo ng takbo dito, takbo ng takbo doon. Doon po sa amin sa Santa Cruz, natatandaan ko po na may simba, nung meron po kaming service po noon. Meron po nung isang bata, tuwing nagpipreach po ako, aakyat siya sa harap, hihiga, iinom ng dede. Ayun, habang nagpipreach po ako. Ganyan. Ayun, so pero pag titinan po natin yung mga bata, minsan, hindi ko pa alam kung nasabi nyo na pa minsan na para ang sarap maging bata uli. Ayan. Ayun, so di ba pagka Monday to Saturday po nagtatrabaho po tayo, ang daming stress sa trabaho, ang daming kapaguran sa buhay, ganyan. Tapos makikita mo yung mga bata naglalaro, tapos pag nagutom, uuwi sa bahay,
kakain na lang. Pagka may gustong bilhin, hihingi sa magulang. Ay, sarang napakasarap ng buhay ng isang bata. Ay, sarang napaka-carefree. Ay, so, pero sa umaga pong to, naniniwala po ko, gusto po ng Panginoong Diyos maging bata po tayo sa kanyang harapan na yun. So yung aaralin po natin sa umaga pong to ay galing po sa Acts chapter 12. Ayun, verses 12 to 16 po yung babasahin natin. Ayun. Pero halos kabuuan po ng chapter 12 yung ating aaralin na yun. So basahin po natin yung Acts chapter 12 verses 12 to 16. Ayun. Sabi po dito, when this had dawned on him, he went to the house of Mary, the mother of John, also called Mark, where many people had gathered and were praying. Ayan. Peter knocked at the outer entrance and a servant named Rhoda came to answer the door. Ayan. So si Rhoda po ito, hindi po ito yung best friend ni Marites sa Batang Quiapo. Si Rhoda po ito na character sa Bible. Ayan. So pagka inaral po natin si Rhoda po, isa po siyang bata na kasambahay, katulong sa bahay. Ayan. Nasa late childhood po siya or early teenage years. Ayan. So hindi po exactly yung eksakto yung name, yung age niya, pero yun po yung kalagayan ni katayuan ni Rhoda. So para mas maintindihan po natin ano po yung nangyayari dyan, bago po yung verses 12, ayan, so sa early verses po ng chapter 12, ayan, so binanggit po doon na yung mga mananampalataya po during that time, tinutugis sila ng gobyerno. Ayan, so yung kapag binasa po natin sa earlier verses, meron po doon isang disciple ng Panginoong Jesus, pangalan po si James. Ayan, so siya po ay nahuli ng mga Romano at siya po ay pinugutan ng ulo. Ayan, so sa panahon po nila yung mga mananampalataya po ng Panginoong Jesus tinutugis, so sila po nagtatago. Ayan, so tas sa nabalitaan po nila si James nahuli, pinugutan ng ulo, tapos nakita ng gobyerno kasi during that time po yung mga Christians talagang tinutugis sila, talagang kinukutsa sila. Kaya naman nung nakita nila ay parang natuwa yung karamihan ng mga tao dahil sa ginawa natin. Hinuli din po nila si Pedro. Ayan. So isipin po natin, kunyari po, yung si pastor, isa po sa mga pastor natin, nahuli, tas napugutan ng ulo. Ayan. Ayoko po magsabi ng pangalan, kunyari lang po. Ayan. Ayan. Tapos, nung time po na yun, may isa pa pong uli nating pastor yung hinuli. Ayan. Kapo nung time po na yan, sila po nag-gather. Nagpipray sila, Panginoon, tulungan mo si Pedro. Ayan. So, ganito lang yung nangyari kay James nung nakaraan, tulungan mo naman siya. Ayan. So, nag-gather po sila during that time. At nung time po na yun na si Pedro po, nahuli siya. Ayun, siya po ay base po dun sa kwento, siya po ay nasa isang kulungan, tapos sa tabi po niya may dalawa pong sundalong nagbabantay. So bantay sarado po si Pedro. Ayan, tapos may sundalo po, tapos sa gate ng kulungan, may isa pang sundalo nagbabantay sa labas. So talagang walang takas si Pedro. Ayan, pero sabi po doon, habang natutulog daw po ng mahimbing si Pedro, ayan, bigla pong may gumising sa kanya. Ayan, nagliwanag po ng sobrang liwanag, tapos may gumising kay Pedro. Ayan, siguro sinundot siya, ganyan, tapos nagising siya. Ayan, tapos ang sabi sa kanya, tumayo ka na dyan, suotin mo yung sandalyas mo, tapos umalis na tayo. Ayan, so siyempre siguro naalimpungatan siya, sumunod lang siya. Ayan, tapos suot-suot niya, nakita niya yung dalawang sundalo sa tabi niya, tulog na or wala nang malay, tapos lumabas po siya. Nakita niya yung gate bukas na din, tapos nakalampas sila dun sa gate. Tapos nung nakalayo-layo na nagising na parang kumbaga po naliwanagan si Pedro, ay gumawa ng milagro ang Diyos, nakalaya ako. Ayan, kaya po nung time po na yun, dali-dali po siyang pumunta. Doon na po sa verse 12. Nagpunta po siya sa bahay ni Mary. Doon po sila nag-gather para magdasal. At kumakatok po siya, tapos ang pumunta po sa pintuan, during that time si Rhoda, isang batang katiwala po sa bahay or kasambahay sa tahanan po ni Mary. Tapos sabi po dyan, when she recognized Peter's voice, she was so overjoyed, she ran back without opening and exclaimed, Peter is at the door. Sobrang tuwa ni Rhoda, hindi niya na napagbuksan si Pedro kasi nagtatatalon siya, bumalik siya dun sa mga kasamahan niya, tapos nagsisisigaw siya, andun si Pedro sa labas. Ayan, so kumbaga po, tingnan po natin yung situation na nagpipray sila na si Pedro ay gumawa ng milagro ang Panginoong Diyos sa buhay ni Pedro. Tapos out of the blue, andun na pala si Pedro sa labas. Kaya naman si Rhoda, nagtatatalon siya pagbalik dun sa kanila. Pero sabi po dun, ang sabi sa kanya ng mga tao habang nananalangin during that time, nasisiraan ka na yata ng bait or wala ka na yata sa katinuan. Ayan, you must be out of your mind, sabi nila kay Rhoda.
Pero si Rhoda nagpupumilit, hindi nga, si Pedro nga yung nandoon sa labas. Ba't ba ayaw nyo sa aking maniwala? Pero ano pong sabi doon, hindi pa rin po sila naniwala. Baka anghel lang na yun. Baka naaalimpungatan ka lang din, anghel lang yun ni Pedro. Pero sabi po doon sa verse 16, si Pedro daw po, kinakalampag na siguro yung pintuan, tapos pumunta na sila, pinagbuksan nila, tapos na-realize nga nila, si Pedro nga, tapos sila lahat ay namangha. So pagka binasa po natin, makikita natin yung dalawang contrast ng response ng mga mananampalataya dun po sa pagkalaya ni Pedro. Yung isang bata na talagang grabe yung paniniwala niya, si Pedro yun, tapos meron pong mga mananampalataya mapagduda. Si Pedro ba talaga yun? Ayan. Tingnan nga po natin yung katabi natin, mapagduda ba yan? O, paniwalain. Ayan. So makikita po natin, pagka inaaral ko po yun, ay iba yung experience ni Rhoda kumpara dun sa ibang mananampalataya. Kasi nung dumating si Pedro, buong-buo yung paniniwala niya. Pero yung ibang mananampalataya, totoo ba? Si Pedro ba talaga yun? Baka naman, baka akala mo lang si Pedro yun. So ano po ma-realize natin? If we have a childlike faith, mas danas po natin ang Panginoong Diyos sa buhay natin. So we experience God more in our lives, or the fullness of God's working. So doon po tayo iikot sa umaga pong to. Sabi po dyan, a childlike faith allows us to experience the fullness of God's work in our lives. Kapag tayo po, merong batang pananampalataya, mas nararanasan po natin yung kabuuan or kaganapan po ng pagkilos ng Diyos sa buhay natin. So tinan nga po natin yung katabi natin. Isip bata ba yan? Hindi po isip bata yung pag-aaralan natin, kundi paano po tayo magkakaroon ng isang pananampalataya na katulad ng isang bata. So hindi po ibig sabihin, it doesn't talk about maturity. Hindi po maturity yung tinutukoy po natin dito. Pero ano po yung klase ng faith ba? Ano po yung matututunan natin sa isang bata na pwede po natin i-apply as having people with matured faith. So sa umaga pong to, dun lang po tayo iikot. Paano po ba tayo magkakaroon ng isang childlike na faith? Ano po yung katangian ng isang childlike na pananampalataya? So 3 bagay lang po yung gusto ko pong i-share sa bawat isa. Parang what does a childlike faith looks like? So pwede po nating i-assess, meron ba akong pananampalataya katulad ni Rhoda? O baka masyado nang magulang yung pananampalataya ko o talagang hindi na ganun kasariwa when it comes to encountering ang Panginoong Diyos. So himay-himayin po natin yung mga verses. So start po tayo sa verses 14 and 15. Sabi po dyan, when she recognized Peter's voice, she was so overjoyed, she ran back without opening it and exclaimed, "Peter is at the door." Hinighlight ko po yung salitang she recognized Peter's voice. Kasi po, ano makikita po natin, pagka meron kang batang pananampalataya, it will be easier for you to recognize the voice and the works of God. Kasi, di ba yung isa pong bata, sabi, aminin po natin yung mga bata, paniwalain. Di ba? Kung anong sabihin mo dyan, maniniwala yan. Kahit minsan kalokohan yung sabihin mo, maniniwala sila. Kasi ganun yung klase ganun yung orientation ng mga bata. They are expectant and believing. So matututunan po natin, when we have a childlike faith, we are expectant and we are expectantly recognizing God's work. So bakit ko po nasabi na si Rhoda po expectant? Tapos dahil meron po siyang batang pananampalataya. Kasi po tingnan po natin yung situation, nagpipray sila, tapos kumatok si Peter. Si Rhoda, natuwa siya nung dumating si Peter. Pero yung iba po, hindi naniwala, skeptical sila. Hindi nila na-recognize na pinagpipray natin si Pedro. Hindi ba kayang Panginoong Diyos sumagot sa panalangin ng agad-agad while we are praying? But the others are skeptical. Pero si Rhoda po, she was expectant. So it is being expectant versus skeptical. So pwede po tayo mag-reflect, expectant ba ako pag nagpipray ako kay Lord? O neutral lang ako, magpipray ako tapos hindi na ako nag-expect kung sasagutin ni Lord. Basta nag-pray lang ako. Magkaiba po yung ganong klase ng pananampalataya. An expectant prayer po is you pray and at the same time you expect, Lord, gumagawa ka na ng miracle ngayon pa lang. Kumikilos ka na while I am praying for this. Yun po yung ibig sabihin ng expectant na pananampalataya. So
sa next month po, nagpaplano na po kami na mag-outing ng Santa Cruz. Ayan. Tapos pag Wednesday po, meron po ng isang bata na sumasama. Ayan. Tapos nabanggit po namin sa kanya, malapit na tayo mag-swimming. Ayan. Tapos sa mga sumunod na Wednesday po, yung bata po na yun, nagbibilang na, ilang tulog na lang ba bago mag-outing? Di ba ganyan po yung mga bata, nagbibilang ng araw bago magpasko, bago magbagong taon, birthday nila, bakasyon. They are expectant of things. So pag tayo po, ganun din po ba yung attitude natin when we come to the Lord in prayer? Expectant ba tayo? Kailan kaya sasagutin ni Lord yung panalangin ko? Or when we pray po, parang kumbaga po neutral, hindi naman po hindi na tayo nag-expect, pero hindi na po ganun kataas yung expectations natin sa Panginoong Diyos. So ano po ba yung paano po natin masasabi na tayo po ay expectant? Pero gusto ko po rin pong intindihin natin siguro, ilagay din po natin yung kalagayan natin dun sa mga matatanda na nagpipray. Sa mga adults na nagpipray. Kasi po nung nabasa po natin sa verses 1 onwards, 1 to 11, sabi po dun si James, siya rin po ay nahuli ng mga Romano, tapos siya po ay pinugutan ng ulo. So for sure po, yung mga mananampalataya during that time, they were disheartened. Yung isa nating leader nahuli, napugutan ng ulo, tapos ngayon yung pangalawa nating leader nahuli din. Ano kayang gagawin sa kanya? Tapos nagpipray sila. So pagka nilalagay ko po yung sarili ko doon, for sure po siguro tayo rin po, we will be disheartened. And at the same, baka possible po, bumaba po yung expectations natin dahil nag-fail in a way yung expectations natin na pangangalagaan ng Diyos yung mga mananampalataya. The same is true with our lives. Minsan po, kaya po tayo hindi na nagiging expectant, ganun ka-expectant sa Panginoong Diyos. Kasi may mga prayers tayo, tapos we are surrounded by trials, tapos minsan nadi-disappoint tayo kasi things don't turn out the way we are asking it sa Panginoong Diyos. So, pero makikita po natin ng isang bata. So we should remain expectant sa Panginoong Diyos. So how does it look like po ba? An expectant faith is being expectant despite trials and testings. So yung kalagayan po nila during that time namatay si James, pinagpipray nila si Peter. Pero makikita po natin may grabe yung pagsubok na pinagdadaanan nila. Lahat sila tinutugis ng gobyerno. Hinahanap yung mga mananampalataya para parusahan, pahirapan. Pero si Rhoda po, she remained expectant of God's answer sa kanilang mga panalangin instead na maging skeptical siya. Kasi naniwala siya agad si Pedro yung nandyan sa labas. And let us reflect po, pagka tayo po ba dumadaan sa pagsubok, humihina po ba yung pananampalataya at paniniwala natin sa Diyos na, Lord, sasagutin mo pa kaya yung panalangin ko? Lord, mangyayari pa kaya itong pinagpipray ko dahil lang sa dumadaan po tayo sa trials and testings. So, pero marirealize po natin, we must remain expectant because our Lord never disappoints. Sabihin nga po natin sa katabi natin, hindi ka ipapahiya ni Lord. So yun po yung gusto ko pong matutunan po natin. So having a childlike faith po is being expectant despite of trials and testings sa buhay po natin. So hindi ko po alam kung ano pong kalagayan ng bawat isa. So pero naniniwala po ko yung buhay ng isang Kristiyano roller coaster. Akyat, baba. So maraming pagsubok sa buhay. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang galing ng roller coaster yung buhok o hindi ba nakapagsuklay? So ganun po tayo. Pero pagka nung sinearch ko din po yung salitang expectant, so lumalabas po doon lagi buntis, ganyan, expectant na may inaasahan. So, pero di ba syempre po yung mga buntis, pagka meron silang inaasahan na anak, nagpe-prepare din sila ng sarili nila. So may one time po nagsuscroll po ako sa social media. So may nakita po akong video about sa mga tarsier. Taas nga po yung kamay yung nakakita na po ng tarsier. So sa mga hindi pa, tingnan nyo po yung katabi nyo. Tanungin nyo po kung nakakita na sila ng tarsier. Pero bakit ko po gustong gamitin yung mga tarsier? Tuwing gabi po, yun po yung hunting hours ng mga tarsier. So ginagawa po ng mga tarsier bago po dumating yung oras na mag-hunt na sila ng pagkain. Hinihila nila yung mga tenga nilang ganyan. Hinihila po nila. Parang kumbaga pine-prepare nila. Kasi malakas po yung pandinig ng mga tarsier. Kaya kapag pumunta po kayo sa sanctuary po nila, bawal yung maingay.
Ayan, tarsier, gano'n. Bawal po kasi maingay. Kasi mabilis silang maistorbo. Ayan, so pagka hunting oras na po nila, hunting hours na nila, prior to their hunting hours, ini-stretch po nila yung tenga nila. Yung iba po sa kanila talagang kinukot-kot pa yung loob para daw po mas tumalas yung paningin nila. So that kapag hunting hours na po nila, mas matalas yung kanilang paghahunt sa mga kakainin po nila para mas marami silang makain. Sarang naniniwala po ko, ganun din po tayo. If we are expectant na ang Panginoong Diyos sumasagot ng panalangin, we should be priming ourselves din po para mas maging sensitive tayo sa kasagutan ng Panginoong Diyos. So minsan po, may tendency po tayo na i-discredit, ay ako lang yun, or ay ako lang nakaisip nun, ay ang galing ko kasi. Pero in reality, it was God moving all along behind the scenes. Pero hindi po natin nare-recognize because we are not expectant of God's promises sa atin. Ayan. So hindi po tayo ganun ka-aware. So ano pong matututunan natin? When we are expectant, it affects our posture in our waiting. Pag expectant ka, ihahanda mo din yung sarili mo sa kasagutan ng Panginoong Diyos. You are readying yourselves. You are being sensitive sa pagkilos ng Panginoong Diyos kasi expectant ka. Pero kapag ka skeptical ka, asahan mo may gumagawa na ang Diyos sa buhay mo pero hindi mo ma-recognize kasi hindi ka expectant sa pagsagot ng Panginoong Diyos. And it leaves no room for doubt. Kasi si Rhoda po sabi doon, si Pedro yun. Pero yung mga tao, nasisiraan ka lang yata ng bait. Ayan. So, pero in reality po, baka tayo po yung nasisiraan ng bait when we discredit or when we become skeptical sa ginagawa po ng Panginoong Diyos sa atin. Ayan. So, minsan nagre-reflect po ko, baka most of the reasons po bakit po hindi natin nare-receive yung mga promises ng Panginoong Diyos is because we do not prepare ourselves to receive the promises of God. Ay, baka pray ka ng pray, pero alam ng Panginoong Diyos ay hindi pa siya handa na tanggapin yung panalangin ko. Baka that becomes one of the reason why we don't receive the blessings ng Panginoong Diyos. Pero gusto ko pong matutunan po natin, let us be expectant. And let us not just be expectant, but let us prepare ourselves while we wait po for God's answers. So an expectant heart affects our posture in our waiting and it leaves no room for doubt. Ayan, tanungin nga po natin yung katabi natin, magdududa ka pa ba? Ayan, so our God is a God who answers prayers po. Ayan, so it might not come according to how we want it sa Panginoong Diyos, pero in reality, God always answers our prayers. And if we are expectant, magiging aware tayo, ay no yata yung sinasagot ng Panginoong Diyos. Ay ito yata yung gustong sabihin natin ng Panginoong Diyos because we are expectant and we are preparing ourselves to be more sensitive sa sinasabi po ng Panginoong Diyos. So yun po yung una. A childlike faith is a faith that expectantly recognizes the work of God. Tapos pag pinagpatuloy po natin allows us to recognize God's work in our lives. Pag pinagpatuloy po natin, nung na-recognize daw po niya ang boses ni Pedro, sabi po doon, she was so overjoyed, she ran back without opening it and exclaimed. Si Pedro nasa pintuan. And tuwang-tuwa daw po si Rhoda na sinabi iyon. So, naniniwala po ko, when we start to recognize the works of God, it will always result to joy. Ayan. Tinan nga po natin yung katabi natin, masaya pa ba yan? Ganyan. Ayan. So, are we still joyful? Ayan. Kasi po pagka makikita po natin, unexpected faith, sabi po dyan, excitedly adores and announces God's work. Ayan. So, natatandaan ko po kadalasan pagka prayer meeting, na lagi ko po itong nasi-share, kasi naranasan ko naman po maging presider. Ang hirap pong magtawag ng tatayo sa harap para mag-share. Ayan. Pero nung na-realize ko rin naman po kapag ka nakaupo, minsan po, the reason why we don't, nahihiya po tayong tumayo sa harap, kasi feeling natin, parang wala namang nangyaring kakaiba sa akin. Parang wala namang nangyaring talagang grandeur or talagang kakaiba, talagang supernatural. Ay, pero na-realize ko po, yun lang ba yung dapat nating ipagpasalamat po sa Panginoong Diyos na merong kakaiba tayong na-experience? Ay, Pastor, may utang ako na 1,000,000 tapos 1 oras bago yun may nagpadala sa akin. Ay, Pastor, wala kaming makain during that time tapos 1 oras before may kumakatok sa bahay, birthday pala ng kapitbahay, inabutan kami ng pagkain. Ay, so most of the times po, we think
na yung mga bagay na kagilagilalas, yun po yung mga worthy na i-announce. Pero marirealize po natin, when we learn to recognize the work of God, maski po yung mga simpleng bagay, matutuwa tayo. Pastor, nakakakain pa rin ako ng 3 beses sa isang araw. Pastor, dumaan yung 1 taon, hindi ako nagkasakit. Ang buti ng Diyos. Pastor, dumating yung gantong pagkakataon, lahat kami maayos yung kalagayan. Ang buti ng Panginoong Diyos. So most of the times po, when we are not expectant, ang dami po nating namimiss na mga bagay na pwede nating ipagpasalamat. Pero if we are expectant, it results to excitement. So makikita po na ano pong pagkakaiba ni Rhoda sa kanila. Rhoda was excited, the others were indifferent. Normal lang yan. Okay. Baka ganyan lang yan. So most of the times we discredit po yung mga bagay na iyon. So excited versus indifferent. So nawa po pagka-prayer meeting, ang sarap pong makita na yung mga tao nag-uunahang magpasalamat sa Panginoong Diyos. Kaysa yung nag-iisip, ano kayong pwede kong ipagpasalamat kay Lord? Pero in reality po, ang dami po nating pwedeng ipagpasalamat sa Panginoong Diyos. Kadalasan lang po yung mga normal, hindi na po natin binibilang. Pero in reality, those things are even worthy of being joyful and excited about. So sabi po dito, when we are expectant, it makes us aware and be able to recognize God's hands. We then have a lot to be excited about when sharing how God has moved in our lives. So pagka tayo po expectant, nagli-lead po yun to excitement. So excited ka pa bang i-share kung paano kumilos yung Diyos sa buhay mo? So wala na po yung joy sa'yo. So paano po tayo, how can we revive our excitement? Sabi po dyan, how do we revive our joy in God's work in our lives? Isa lang po yung natutunan ko, we should learn to count our blessings. When you learn to count your blessings, dun ka magkakaroon ng joy sa life mo. Minsan nag-iisip ka, parang wala naman akong nangyayari sa life ko, ganyan. Pero if you learn to count your blessings, Lord, nagising ako ngayong umaga, wala akong sakit, nakapasok ako ng safe sa trabaho, hindi ako na-aksidente, enough yung baon ko, hindi ako nagkulang, nakauwi ako ng safe, ang galing ng Panginoong Diyos. But when we learn to count our blessings, we will always find a reason to rejoice and be excited sa pagpapasalamat sa Panginoong Diyos. So assignment po natin, let us learn to count our blessings. Tapos pagka Wednesday po, gagawin na pong 30 minutes yung testimony time. Para po hindi po tayo mahiyang magpasalamat sa Panginoong Diyos. Pero yun lang po yung gusto ko pong matutunan po natin, a childlike faith. Di ba po yung mga bata, kahit anong ibigay mo dyan sa kanila, napapasaya na sila. Candy man yan, ano man yan, gano'n man yan kaliit o kalaki. Pero ano pong matututunan po natin, na nawa, ganun din po tayo when it comes to our faith. Minsan iniisip po natin, kailangan ko lang magpasalamat kapag kagrabe yung ginawa ng Panginoong Diyos. Pero paano po pagka mga simpleng bagay lang? It is still worthy to be, God is still worthy to be praised and be adored po, even sa mga simple things na ibinibigay po niya sa atin. And what happens po when we learn to, when we announce or share God's goodness? So first po, it reaffirms the power of God. Kapag ka sinishare mo sa iba yung nangyari at ginawa sa'yo ng Panginoong Diyos, napapaalalahanan ka, ay magaling yung Diyos sa buhay ko. Pero kapag kasi narili mo lang yan, kumbaga talagang yung feeling, yung pakiramdam mo, it fades in a matter of time. Pero if you learn to share it, di ba kapag ka nag-share ka dito sa pagka-testimonies po, yung iba po sa atin naiiyak pa, kasi we are being reminded of God's power. Nare-reaffirm tayo, ay makapangyarihan yung Diyos ko. Kaya let us count our blessings because it reaffirms God's power in our lives. Tapos pangalawa po, we relive the miracle of God. Na kumbaga po, na-experience uli natin yung milagro ng Panginoong Diyos. And yung pinakalas po, it reinforces our faith. Ay kapag kasi ni-share natin, ay ganito yung ginawa ng Panginoong Diyos sa buhay ko, yung pananampalataya mo mas tumitibay kasi napapaalalahanan ka din sa sarili mo, ay gumawa yung Diyos sa buhay ko. So yung mga Israelites po sa panahon po ni Moses, di ba po na yung generation po ni Moses na matay na kasi mga pasaway sila, tapos napalitan sila ng Joshua generation. Ayun kapo nung bagong henerasyon na sila, ang sabi sa kanila ang sabi ni Moses, basahin mo uli sa kanila yung
yung mga sinulat po ni Moses, ayun, para mapaalalahanan sila sa ginawa ng Panginoong Diyos. Kasi hindi nila kilala sino yung Diyos nila, bakit sila sumasamba sa Panginoong Jesus. So when we remember God's working sa buhay po natin, this is what happens. It reaffirms us that God is powerful. It allows us to relive the miracle of God, and it reinforces our faith. Mas tumitibay yung pananampalataya natin. Sabihin nga po natin sa katabi natin, i-share mo yan para di ka makalimot. Ayan. So let us always share or testify God's goodness para hindi natin malimutan at para ma-remind po tayo ng kapangyarihan at gawa ng Diyos. So yun po yung pangalawa po. Yung una po, a childlike faith expectantly recognizes God's work, and it leads to excitement in announcing and sharing po yung ginawa ng Panginoong Diyos. At dito na po tayo magtatapos. Ayun, sabi po sa verse 15, ayun, "You're out of your mind," they told her. When she kept insisting that it was so, they said, "It must just be His angel." Ayun. So, hindi lang po isang beses diniscredit ng mga mananampalataya yung sinasabi ni Rhoda. 2 beses pa siyang sinabi sa kanya. Una, nasisiraan ka na yata ng bait. Tapos pangalawa, baka anghel lang na yun, guni-guni mo lang yun. Hindi yun si Pedro. Anghel lang yun ni Pedro. Ayun. So, pero si Rhoda po, she insisted that it was Peter. Ayun. So ano pong matututunan po natin? A childlike faith enduringly believes in God's work. Ayun. So inisip ko po kung ako ay nasa kalagayan ni Rhoda, sinabihan ako, baka naman nababaliw ka lang. Pwedeng mangyari kay Rhoda, ay baka nababaliw nga lang ako. Sige, balik na nga lang ako doon. Hayaan ko na lang yung kumakatok doon sa pintuan. O kaya sabi niya, anghel lang na yun. Ay baka nga anghel lang yun ni Pedro. Balik na lang ako doon. Pero si Rhoda, she kept on insisting, hindi, si Pedro yun. Maniwala kayo sa akin. So that is a childlike faith po. It is enduring. Even if sabihin ng mga tao sa paligid niya, hindi yan totoo. Di ba ganun po yung mga bata kapag may promise sa kanya yung nanay, tapos lolokohin ng mga kapatid, yung niloloko ka lang ni mama, niloloko ka lang ni papa. Yung bata, maiiyak yun, magagalit. Hindi nagsasabi ng totoo si mama, si papa. Tutuparin nila yun. Because that is a childlike character po. Ay, so ano po yung makikita po natin? A childlike faith is enduring. Pero minsan po yung opposite po ni Rhoda doon, they are dismissive. Ay, hindi yan. Parang, ay, baka hindi nito itong mangyari. Ay, baka imposible na talaga to. Ay, pero si Rhoda po, she kept on insisting. Nag-e-endure yung paniniwala niya na, ay, ang Panginoong Diyos sumagot sa panalangin natin. Kahit yung mga tao sa paligid niya sinasabi, ay, imposible yan. Kaya nga natin siya pinag-pray. But Rhoda po was enduring in believing. Ngayon, sabi po dyan, a childlike faith that enduringly believes keeps us hopeful regardless of the impossibility of our circumstances. Kahit imposible yan, ang isang tao po na mayroong batang pananampalataya, maniniwala at maniniwala yan. Pangahawakan niya ay yung Diyos ko, gagawa ng milagro sa buhay ko. Ayun. So, allow me to share po a personal experience. Ayun. So, alam ko po yung story po, alam niyo po yung story ng family namin na last year po. Ayun, so na-diagnose po yung nanay ko po na meron po siyang heart disease. Ayun, so 2 out of her 3 main arteries po sa kanyang puso ay barado. At almost 1% na lang po yung daluyan ng dugo ng isa po niyang ugat. At ang sabi po ng mga doktor ay kailangan na ng emergency angioplasty. Ayun, so kasi po very at risk na siya for heart attack. Ayun, so nung nag-check up po kami, ang term na po ng isang doktor, para po siyang bomba na anytime pwedeng sumabog kapag nagkaroon lang ng konting blood clot tapos bumara po doon. Ayun, tapos nung binagsak po sa amin yung ganong news, syempre po pag uwi ko po sa bahay, nung gabi po, umiyak po ko kay Lord. Arang, Lord, hindi pa ako ready. Ang hirap ng situation na yun. So tinatry po namin siyang i-convince na magtuloy po siya ng procedure, ganyan, pero ayaw po niya talaga. Hanggang we decided, ay i-respect na lang natin yung decision ng nanay natin kasi katawan naman na yun. Pero andun pa rin po yung fear, yung pangamba. Ayun. Tapos one time po, ka-video call po niya yung kuya ko na nasa ibang bansa. Tapos tinatanong siya ng kuya ko, sa sala po ko. Nagtatanong yung kuya ko, ayaw mo na ba talagang ituloy na yung procedure? Ayun. Tapos sumagot po yung nanay ko. Naririnig ko po sila, nagsiselfone lang po ko, pero nakikinig po, nakikichismis. Ay, nakikinig po ako sa kanila. Tapos sabi ng nanay ko, ay hindi, ayoko na. Naniniwala ko, papagalingin ako ni Lord. Nung time po na yon, natameme po ako. Nung time po na yon, natahimik po ako. Kasi na-realize ko, Lord, ako yung pastor.
ako yung nagtuturo ng salita mo, pero ako yung nawalan ng pananampalataya na kaya mong gumawa ng milagro. Then doon po ako na-remind, a childlike faith enduringly believes. Kahit sabihin ng mga tao sa paligid mo, imposible to. Pero yung isa pong tao na merong batang pananampalataya, she will or he will endure in believing God is a God who works miracles. Ayun. So pag nag-reflect po tayo, yung mga Israelites po, tumakas po sila sa Ehipto. Pagdating po nila doon sa dagat, pangpang na, dagat na, tas sabi nila, wala, katapusan na natin to. Ay, pero ano pong sinabi ng Panginoong Diyos kay Moses? Itaas mo yung tungkod mo. Pagtaas po ni Moses, God made a way for them. Kasi sa kakayahan po ng tao, wala na tayong kayang gawin for that situation sa bayan po ng Israel. But God made a way for them. Ay, so let us keep on enduring that our God is a way maker. Ang Panginoong Diyos po hindi nawawalan ng paraan. We may exhaust all our resources, we may exhaust all our strengths, but God will always find a way. Gagawa at gagawa po ang Panginoong Diyos. Pero the question is, do you believe that God can make a way? A childlike faith po enduringly believes that God can work miracles. Kahit sabihin ng mga tao sa paligid niya, ay imposible yan, ay parang bumitaw ka na dyan, tigilan mo na yan, mag-give up ka na. Pero yung childlike na pananampalataya po will always endure in believing that God works His miracles. Ayun. So, hindi ko po alam kung ano po yung mga kalagayan po natin. Ayun. But we may be going through some tough trials and times po sa buhay po natin. Hindi ko po alam, probably ngayon. Ayun. Taas nga po yung kamay yung may pinagdadaan ng pagsubok ngayon. Yung kakatapos lang po, ay yung sa wala, hintay lang po kayo, parating na po yung pagsubok nyo. Ayun, kasi yan po yung sabi sa salita ng Panginoong Diyos, we will all go through trials and persecutions. Hintay lang po kayo, magkakaroon din po kayo. Pero biro lang po. Pero ang gusto ko pong panghawakan po natin, regardless of what status we are in right now, let us enduringly believe that God will work His miracle in our lives. At ganun po yung bata na pananampalataya. At yun lang po yung gusto ko pong i-share sa bawat isa. May we always have a childlike faith so that we will always experience the fullness of God's work sa buhay po natin. So ano po yung childlike faith? How does it look like po? We are expectant sa pagkilos po ng Panginoong Diyos. So nawa po tayo po, while we pray, may we always keep our senses awake. Lord, kumikilos ka sa buhay ko, tulungan mo kong makita kung paano ka gumagawa sa buhay ko. So that when we learn to recognize God's work po, we will be excited because we are reminded, ay ang totoong buhay ang Diyos, kumikilos siya sa buhay ko. Mas nabubuksan po yung lente ng ating mga spiritual eyes to recognize God's work in our lives. Di ba po? At pinakapangatlo po, let us endure in believing that God will work His miracle. Ganun po yung may klase na bata na pananampalataya. Ayun. Sige po, bago po tayo mag-end, ayun. So pwede po tayo mag-reflect. Ayun. So naaalala ko po, meron po akong isang friend, kapag ka nagpipray po siya kay Lord, ayun. So para po siyang bata kapag ka nagpipray, minsan umiiyak siya, nagsusumbong siya sa Panginoong Diyos, talagang parang bata, kung paano po makipag-usap yung bata sa isang magulang. Pero aminin po natin tayo po minsan when we go through life circumstances, mga pinagdadaanan po natin sa buhay, minsan po we forget to be a child before the Father. We forget that we are a child sa harapan ng Panginoong Diyos. Iniisip natin tayo po ay it's true naman po that we are servants before the Lord, but it is also true that we are God's children at siya po yung tatay natin. So anytime po we can be a child before God. Ano po bang ginagawa ng isang bata sa isang tatay? Di ba pag nadapa yung bata, iiyak siya. Pagka nagugutom siya, hihingi siya sa magulang niya. Kapag meron siyang kailangan, lalapit siya sa magulang niya. Pero minsan po, we go through life po. Minsan nadi-disappoint po tayo sa mga tao sa paligid natin. Pero ang gusto ko lang pong sabihin sa atin, we have a perfect Father in our God. We have a perfect father and son and daughter relationship po sa Panginoong Diyos at hindi po yun matutumbasan ng kahit anong relationship na meron po tayo. So anytime, pwede po tayong maging bata sa harapan ng Panginoong Diyos. Nawa po naman po yung mga pagdaanan natin sa buhay. Let us not forget, I am a child before my Father. Hindi ka lang basta anak, pero isa kang bata sa harapan ng Panginoong Diyos. And the question is, will you let God be your Father today?
Hayaan mo ba ang Diyos maging tatay talaga sa iyo? Pwede kang umiyak sa Panginoong Diyos. Pwede kang humingi anytime sa Panginoong Diyos kasi anak ka niya. So sige po, let us all bow down and let us pray. And may we have a childlike faith before the Lord sa umaga po nga ito. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa inyong salita sa umagang ito, Panginoon. Lord, truly you are good. You are a good God na meron kami, Panginoon. Pero Lord, maraming salamat because you are allowing us to see a different dimension of who you are sa amin, Panginoon. And Lord, you are our Father this morning as you have always been in eternity, Panginoon. Kaya po Lord, sa umagang ito, Lord, may you help us, Lord, to have the faith like Rhodas, Panginoon. A faith that expectantly recognizes you, Panginoon. Lord, dalangan ko po sa umaga pong ito, Lord, gisingin mo yung aming mga diwa. May you open our eyes, may you prime our ears, may you prime our senses, nang sa gayon, Panginoon, mas maging sensitibo kami sa pagkilos mo sa aming buhay, Panginoon, as we expect you, Panginoon. Lord, aming dalangin sa mga panalangin na aming itinataas sa iyo, Panginoon. Lord, may we always have this great expectancy sa iyo, Panginoon, because Lord, you're the God who hears our prayers. You're the God who knows our needs. You're the God who will answer our prayers as well, Panginoon. Kaya po, Lord, dalangin ko po, Lord, huwag kaming mawalan ng pag-asa, anuman po yung aming mga panalangin, Panginoon. May we always expect that you are a good God, you are a good Father, so you always have everything good in store for us, Panginoon. And Lord, as we become more sensitive sa pagkilos mo sa aming mga buhay, Lord, naman, may we always find the joy in counting our blessings. Now, while we are waiting for the big prayers that we are asking for you, Panginoon, Lord, you are taking care of the small areas ng mga buhay namin, Panginoon. Even those things na hindi na namin naigagawang panalangin, Panginoon. Lord, kumikilos ka at tumutugon sa mga bagay na ito. Kaya higit lalo, Lord, dapat kaming magpasalamat sa iyo, Panginoon. Dahil, Lord, yung mga bagay na hindi namin hinihingi sa iyo, Lord, binibigay mo sa amin ng patuloy dahil sa katapatan mo. Kaya po, Lord, maraming salamat, Lord. Help us, Lord, to be more aware, more sensitive sa mga bagay na ginagawa mo sa amin, Panginoon. And may we never lose that childlike wonder, Panginoon, to always appreciate yung mga bagay na ginagawa mo sa amin, gaano man ito kaliit o kalaki sa aming paningin, Panginoon. Pero Lord, above all this, behind all this, there is a big and great God working in all these things. And Lord, above all else, Lord, may you always help us, Lord, to have a faith that enduringly believes, O Lord. Lord, ano man po yung sabihin ng situations namin, Panginoon, ano man po yung sabihin ng kalagayan namin, Panginoon, ano man po yung sabihin ng mga tao sa aming paligid, Panginoon, they are just the opinion of men. They are just the word of men, Panginoon. Pero Lord, sabi mo sa iyong salita, your word endures forever, O Lord. Lord, yung pangako mo, pwede naming panghawakan kailan pa man, Panginoon. Dahil Lord, sabi mo sa Isaiah, walang salita mo, Panginoon, yung babalik sa iyo, Lord, ng empty or void. Because everything that you have mentioned in your promises and in your word, Lord, it will return to you fulfilled in your perfect time and in your perfect wisdom, Panginoon. Kapuro, dalangan ko po sa bawat isa, ano man po yung aming kalagayan, Panginoon, we may have been facing, Panginoon, impossible situations in our lives. But Lord, we will cling on you. Hahawak kami sa iyo, Panginoon, because you're the God who is our way maker. You're the God who can always be trusted, Panginoon. Lord, hindi mo kami ipapahiya sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. So Lord, we will always endure in believing that you are good, that you are great, and that you're a God who answers our prayers, O Lord. Kapurod, may you always help us, Lord, to have this childlike faith sa iyong harapan. Lord, kami ay mga bata sa iyong harapan na anytime pwede kaming tumakbo sa iyong paanan, Panginoon. Anytime pwede kaming lumuhod, umiyak, humingi, anuman po yung ginagawa ng isang bata, Panginoon. At Lord, above all else, maraming salamat because we have a perfect Father sa inyo, Panginoon. Lord, our parents might have disappointed us with broken promises, Panginoon. Pero Lord, you're a God at isang tatay, Panginoon, na pwedeng-pwede naming laging panghawakan yung inyong mga sinasabi sa amin. Kaya po Lord, maraming salamat sa umagang ito, Panginoon. May you renew our faith and may our faith always be childlike before you as we grow and mature in our spiritual walk. We thank you, Lord. We give you all the praises and glory. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. So good morning po sa bawat isa. So may we always remain childlike po sa harapan ng
Panginoong Diyos. Sige po, sa ating pong pagpapatuloy, it is our opportunity po to give. At ito rin po isang pagkakataon para maging isang bata sa harapan ng Panginoong Diyos na bagamat tayo po ay magbibigay, we can always come to the Lord and ask po ng pangangailangan sa atin pangangailangan natin sa ating Diyos, at we can be assured po na ang Panginoong Diyos ay lagi at lagi po tayo na bibigyan. So sa umaga pong to, meron din po tayong special offering. Ayun, so dahil po sa next month po ay magkakaroon po tayo ng DVBS dito po sa main church. Ayun, so para pandagdag lang daw po sa kanilang fund. Ayun, so magkakaroon po tayo ng special offering po sa kanila para po sa Daily Vacation Bible School. Ayun, so doon po tayo sa white po na box. Ayun, so yun po yung ating special offering. Ayun, so ibinilin po ni Pastor Ayi. Ayun, so if we have extra po or we want to bless po yung ating pong gawain na ito para sa mga bata sa darating po na April, ayun, we are free po to give any amount. Kung hindi man po tayo makakatulong physically, ayun, so we can share po our blessings po sa kanila. Ayun, so maliban po doon yung regular po natin na tithes and offering, ayun, so dito po sa gitnang box para po sa main church at doon po sa kaliwa nyo po, ayun, so ay para po sa Santa Cruz, and we can bless each other po if we want. Ayun, so sige po, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Ay na, Panginoon, maraming salamat sa umagang ito dahil minsan pa meron po kaming pagkakataong magbigay sa inyong harapan, Panginoon. And Lord, we are coming to you, Lord, with a childlike faith na kayo rin po yung Diyos na pwede naming hingan, Panginoon. Lord, kaya kami nagbibigay dahil alam namin na kayo po yung Diyos na lagi rin kaming binibigyan, Panginoon. Kaporod, sa umaga pong to, may you be blessed by our hearts that is cheerful and happy, Panginoon, as we give. At gamitin mo ito, Panginoon, para po sa ikalalago ng iyong gawain dito po sa Cogeo Christian Church. Ito po aming dalangin sa pangalan lamang ni Jesus. Amen. So sige po, pwede po tayo magsimula sa likod para organized po tayo. So let us all give unto the Lord po sa umaga pong ito. Yan. Purihin ang Diyos sa mga napakinggan natin at sa pagkakataon na makapag-share din tayo ng ating mga tithes. Anyway, sa mga susunod po ng mga event ng church, gusto ko pong i-mark nyo sa calendar nyo itong announcement natin. So, yan. Ito yung mga ministry opportunities. Sa mga wala pang ministeryo sa church na to, pwede po kayo mag-contribute. Gamitin nyo yung lakas nyo, yung talents nyo
by signing up sa mga opportunities ng ministry natin. So, ito po yung mga may pagkakataon na pwede kayo mag-serve. Ayan. Aside from that, ito muna tayo. Couples Fellowship, sa lahat po ng mga asawa, may asawa, i-mark nyo na po sa calendar nyo na every Saturday, meron po tayong fellowship ng 6 p.m. Makakapunta po ba tayo? Yan. Parang drawing yung mga drawing. Meron ba ditong may asawa? Taas nga po kami lahat ng may asawa. Yan. Makakapunta po tayo? Yeah. Yes! Yeah, amen. Si Kuya Rolly nga, gusto pa pumunta Di ba? Sige po, asahan po namin yan every Saturday. Ito pa, sa mga youth, sa mga kabataan, meron kayong special fellowship. Ang title ay Choose. Choose to. Choose it to. Which team are you? Ano ba, tama ba yung term? Tama ba yung pronunciation ko? Choose it to. Choose it to. Yan. Anong pili kayo? Gusto niyo ba red, yellow, or green? No? Choose wisely. Yan. March 30 po to 10:30 a.m. dito sa may main church natin. I-mark nyo na po sa kalendar. Invite nyo rin yung mga youth na nag-i-inactive, no? Baka dito makapili sila ng kulay na gusto nilang C2. Yan. Next, ito po. Heartbender. Yan. Ito na po para sa mga youth camp. Ito pong youth camp ay para sa mga kabataan to empower their faith, no? And mamaya, gusto ko nang i-announce yung mga, meron atang special, ang tawag dito, special, ang tawag doon, ang tawag doon? Fundraising. Sorry. May fundraising daw yung mga youth kasi medyo malaki yung budget. No? At sana makatulong tayo sa fundraising nila. Meron sila sa likod ng church, mamaya pagkatapos, meron silang coffee jelly, no? Para sa mga high blood, no? Yan, iwasan natin. Pero sa mga okay pa, bili tayo, no? Para makatulong tayo sa activity to. Yan. Supportahan natin to sa mga kabataan. Ano pa? Ito pa. Yan. Para po sa mga may anak na 4 to 12 years old. Yan. Mga apo na may 4 to 12 years old. We are inviting you para sa special DVBS, Vocational Bible School para sa mga kabataan. Ano po to? April 21 to 26, ang maganda na tuturuan sila. Baka may mga instrumento rin, baka kasama doon. Lahat yon. Makikita nyo kung sumasayaw sila, kumakanta, tuturo sa kanila yon. Libre po ito libre. Kaya sa mga may apo, may mga anak, i-register nyo na po sila. Yeah, dito po sa VBS Crossover. April 21 to 26 po yung date na ito Pamark na lang po sa calendar. Ano pa? Yan. Ito po yung sinasabi ko kanina sa mga nakaupo, tapos feeling nyo kinakausap kayo ni Lord na parang ang tagal ko na nakaupo dito mabubutas na ata yung puwan ko, parang it's time for me to give back at magbigay ng service kay Lord. Gamitin yung talent ko. We are in need sa volunteers ng teachers, assistant teachers, marshal, cook. No? Yung iba baka inisip nyo, hindi pa naman ako magaling mag-teacher. Huwag kayong magkakala, meron po tayong mga training. Meron po tayong mga orientation. Tutulungan po kayo at gamitin nyo lakas at energy nyo habang nandito tayo sa lupa. No? Para purihin ang Diyos. Yan. To those who want to give their pledges in kind and cash, yan, pwede nyo i-approach si Teacher Casey or Teacher Lydia. Yung iba kasi, di ba parang, di ko kaya yan. Siguro magpe-pledge lang ako ng money. Yan. Ano pa? Hiro pa po. Yan. Kailangan din po natin ng mga volunteers. Marami po yan. Sa mga, hindi pala kailangan. Mamaya, yung mga nag-commit para sa DVBS volunteers, meron po kayong meet orientation mamaya after netong service. Maiwan po kayo, okay? Ano pa ba? Yan, dancers, ganun din. After service, meron kayong meeting. Maiwan po lahat ng mga dancers. Ano pa ba? Yan, ushers training. Sa mga ushers, meron din kayong training mamaya, after service, singers, and choir. Yan, yung mga kumanta kanina, meron nata kayong training. Next week na lang daw. Yan, medyo napagod yung vocal cords nila. Yan, ito, every Saturday, every week po, continuous pa rin po yung volunteers natin for clean up. No? Tapos every Saturday po siya ginagawa. Yan. Prayer chain, meron po tayong prayer chain every Saturday. And, yan, ito po ang pinapaalala natin. Dahil napakaganda ng church natin,
napakaayos, no? So, kailangan po namin ng katulong. Lahat tayo magtulong-tulong para panatilihing maganda ang church na to. So, ito yung logo na ayaw natin, pananaw natin, clean as you go. And bring your own bottle, no? Para just in case, hindi na tayo, walang pakalat-kalat na baso dyan, meron kayong sariling baso, no? At saka maiwasan na rin natin hawaan. Yan, fellowship. Ito po yung mga fellowship natin. Worship service, 8:30 po ito para sa mga mga late, no? Next week, no, meron kayong chance para i-redeem yung mga self nyo na umattend ngayon mas maaga. Luminescence, Awesome Men of God, joint. Yan, 6 p.m., Diamonds Forever. Sige, tingnan nyo na po. Tapos i-mark nyo po yung calendar niyan para ma-meet nyo rin yung kapwa nyo ka-same group nyo. Yan. Ano pa ba? Yan, ito po yung activities natin. Paalala po namin, every Wednesday po, 6 p.m., meron po tayong prayer meeting. No? If you want to practice your faith, and meron kayong mga gusto ipagpanalangin, attend po kayo 6 p.m. Ang maganda na ito, meron din tayong mga food. No? Dito na kayo mag-dinner. Sabay-sabay tayo manalangin, sabay-sabay na rin tayo mag-dinner. No? And yun lang. For prayer request, pwede nyo i-drop yung mga prayer request nyo sa mga prayer request box natin. No? Ipagpapanalangin po natin yan. Yan. Ito po yung mga family na ipagpapanalangin natin for the week. Sila Marbella family. Nandito po yan kanina si Kuya Marbella. Yun po, nasa likod po siya. Sa Berola family, sila tita. Pagpanalangin po natin sila. And, yan, Soriano family. Yan po, sila tita. Nasa ba yun? Nakita ko yun, Soriano family. Yan. At si Santa Ana family. Yan. Ito po yung mga pagpapanalangin natin pamilya this week. At sila, Kuya Awe, at saka sila, Tita Cora. Yan. Family C. Sila yon C. Yan. Yun lang po. At, yan. Pwede kayo kumonect sa online Facebook page natin. Kapag hindi po kayo makapunta sa church, pwede po kayo umattend ng virtual service natin. Yan po. Kung wala na tayong announcement, i-invite ko po si Pastor JP para i-close tayo sa isang panalangin. Ayan. So nawa po may natandaan po tayo kahit isa lang po. Pero pwede po nating balikan sa Facebook page po ng CCC yung mga ministry opportunities po natin. At nakakatuwa po na after po ng church, yung simbahan po natin, marami pa ring tao kasi yung mga tao po na naiiwan, sila po yung mga nagvo-volunteer. Ang nakakatuwa pong tingnan na masigla po yung simbahan when it comes to serving sa Panginoong Diyos. Pero regardless po, nawa po may this fuel our fire po na maglingkod sa Panginoon. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at ating pong isasara sa panalangin yung ating gawain sa umagang ito. Pero before po we pray, can we just give the Lord the simplest po na kind of worship na ibibigay po natin sa Kanya. Just a simple clap offering po sa Panginoon. So sige po, let us give God the glory and praises as we pray. Ay na, Panginoon, maraming salamat dahil napakadakila mo, Panginoon. Lord, lahat ng aming mga maibibigay sa iyo, Panginoon, na hindi kayang pantayan yung kagalingan at katapatan mo sa amin, Panginoon. Kaya naman, Lord, aming dalangin na bagamat kami ay pansamantalang maghihiwa-hiwalay sa umagang ito, Lord, hindi po kami, Lord, mawalay sa iyong pagkilos sa amin. Na, Lord, yung aming pananampalataya ay patuloy naming mapatibay. Higit lalo, Lord, paglabas namin sa simbahan na ito, Panginoon. Araw-araw, Panginoon, we will be faced with choices, Panginoon. And Lord, may we step up with the childlike faith, Panginoon, and may we always respond in obedience and faithfulness sa iyo, Panginoon. Lord, akin pong dalangin sa aking mga kapatid, patuloy po naming madanas yung inyong dakilang pag-ibig, yung dakila nyo pong pagpapala, at dakila nyo pong kapangyarihan sa buhay ng bawat isa. Maging daluyan kami, Lord, ng mga bagay na ito. Una, Lord, sa aming kapatiran, sa aming mga tahanan, trabaho, eskwela, at Lord, sa lahat ng tao, Lord, na i-aalaw mo, Lord, na pumasok sa aming mga buhay, Panginoon. Nang sa gayon, Lord, we will always glorify you and testify, Panginoon, of how good and great you are bilang aming Diyos, Panginoon. Kapurod para po sa inyo, Lord, na karapat dapat itaas lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan lamang ni Jesus. Amen at amen. So good morning po sa bawat isa. So paglabas daw po natin, may konting fundraising daw po yung ating mga kabataan para po sa kanilang youth camp. Ayan. So thank you po. God bless us all po.